tuloy-tuloy po tayo mga kapuso at sa puntong ito ng ating palatuntunan, abay tawagin na po natin yung ating mga kasama mula sa sa DTI pa rin ito. Oo, syempre ang Kasama ito sa mga pagpupulong ng DTI kaharap ni Director She parate pag meron silang pagpupulong. Pakilala mo na nga. Ang ating isa ring kaibigan sa DTI, si ASEC Dominic Tolentino. Hello po, ASEC Doms. Si ASEC Doms ay Special Concerns Office ng DTI. ASEC Doms, good morning. Hello, magandang umaga kaibigan Joel and Director She and magandang umaga Bagong Pilipinas. Mabuhay po kayo. Opo, salamat po sa pagtanggap nyo sa aming imbitasyon. Siguro magandang maunahan na natin ang tanong tungkol sa kadiwa. Kasi alam mo, Director She, pag sinabi ng reporter namin, may kadiwa dito sa lugar na ito. Puntahan lahat ng tao. Talaga naman, kasi andun naman talaga yung mga murang produkto. Alam mo, sa hirap ng buhay, yung 10 o 20 piso matitipid mo sa kada kilo ng bigas, napakalaking bagay nun. So, tell us more about kadiwa ng Pangulo. ASEC Doms, ano bang aasahan natin dito? Mapaparami pa ba ito? Baka naman nasa piling lugar lang po yung kadiwa ng Pangulo na yan. Hindi po. Talagang papaunlarin natin to at nais kong banggitin, ito ay unang programa ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At nung isang taon ng Oktubre, ito po ay pinagpatuloy ni President Bongbong Marcos kung saan pinagkaisa niya ang iba't ibang ahensya upang magkaroon ng kadiwa ng Pasko. At ito po ay nagpatuloy bilang kadiwa ng Pangulo para po sa ating mga consumer maparating at may paabot ang mga murang bilihin. Ang DTI po ang nagsasagawa ng basic and prime commodities, kasama po ang MSME product. At sa pangunguna po ni Secretary Roque, siya po ay nakatutok dito at naisama po natin ang halal product. Ang kadiwa po, ang layunin nito ay para mas mapalapit sa ating mga consumer ang mga bilihin at sa ganun po ay maka-avail po sila ng mas mura at mas sariwang produkto ng agri at ng mga basic and prime commodities at MSME product po. Okay. Ang kadiwa po ay nagaganap tuwing 2 beses sa isang buwan. Mayroon din po itong mga permanent structure sa iba't ibang local government unit at pararamihin pa po natin ito sa kautusan po ng ating mahal na Pangulo. Kasama rin po dito ang programa kung saan ang ating mga publiko ay sinasabayan na rin po ng LGU ng iba't iba nilang financial assistance program para po ang ating mga kababayan ay makapamili pagkatapos po noon at magkaroon ng mas murang bigas, asukal at iba pang mga paninda. Okay, ASEC ganito, ASEC Doms, no? Speaking of pagpapalapit, alam nyo nung bata ako, Director She, nakalakihan ko yan yung kadiwa kasi doon sa aming lugar sa Mandaluyong, merong isang, panahon pa ni Marcos Sr., merong isang lugar doon sa bahagi ng Shaw Boulevard, kanto ng papasok ng Welfareville Compound, andun mismo yung Kadiwa Center, napakalaki. Talagang everyday, pupunta kami ng nanay ko doon dahil mura talaga bilihin doon. Nandun ang gulay, andun ang bigas, andun ang lahat ng kailangan mo para sa pagkain. Andun lahat yan. Kaya lang sinasabi nga natin ngayon, yung pagpapalapit, ASEC Doms, no? Kasi kadalasan talagang medyo malayo Yung iba, from Caloocan, dumadayo ng QC para bumili ng murang bigas. Yung pagpapalapit, ideally, ASEC Doms, kailangan bawat lungsod o kaya bayan, dapat meron silang Kadiwa Center dyan di ba? Dapat ganun. Ano bang plano ng gobyerno tungkol po sa bagay na yan? Tama po kayo, yan po ang isa sa kautusan. At dahan-dahan po nating isinasagawa ang pagtataguyod ng isang permanent structure sa mga LGU. Ang halimbawa po, ang lungsod ng Bacoor, ito po ay matatagpuan sa Zapote. Diyan po sa Mandaluyong ay kami po ay talagang natutuwa dahil napakalakas po ng pagtanggap ng kadiwa, lalo-lalo na po sa ating Addition Hills Barangay, kung saan ito po ay nagkakaroon ng pinakamalaking
pagkakaroon ng sales o benta sa tuwing kami ay magkakaroon ng Kadiwa Rollout. Ang Kadiwa Rollout naman po ay ina-identify po ng mga mayor ang dates nila. Sila rin po kasama ang DILG ang nag-identify kung saan po dapat itayo ang ating Kadiwa Caravan. Kaya ito po ay pagtutulungan naman talaga ng iba't ibang sangay ng pamahalaan. Sana po ay hayaan nyo kong banggitin. Sige Katulad po. ng Tuloy. Department of Agriculture, Department of Local Government, Department of Labor and Employment, Social Welfare Development, ang opisina po ng PMS. Sila po talaga ang original na nagbuo nito at ang ating Presidential Communications Office at ang Office of the President. Okay. At nais ko lang din po sabihin, hindi po exclusive lang ito sa Kadiwa, sa iba't iba pong programa ng ating mahal na Pangulo under the Office of the President and the First Lady. Kasama na rin po kami, banggitin ko na rin po, andyan ang Kadiwa ng Pangulo, na andyan ang Love for All, at ang isa pong malakas na programa ay yung ating tinatawag na programa po para sa services and caravan na ginaganap po na pinangungunahan po ng HOR o House of the Representative, yung bagong Pilipinas Servisyo Caravan. Okay, nabanggit nyo na rin Love for All. Ano ba yan? Ito ba'y kaiba sa Kadiwa ng Pangulo program? Ito pong Love for All ng ating mahal na unang ginang Lisa Araneta Marcos ay naglalayong maghatid ng libreng serbisyong pangkalusugan, kabilang ang laboratorio, konsultasyon, x-ray, gamot ng mga komunidad. Lalo na po sa mga liblib na lugar, inilulunsad ito. Bukod sa serbisyo medikal, layunin nitong ipromote ang programa ng gobyerno sa kasalukuyan para mapahusay ang akses ng bawat Pilipino sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan, pagkain, at iba pa mga serbisyo na ibinababa ng iba't ibang ahensya. Tayo po, ang ibinababa po natin dito ay yung tinatawag na pagrehistro po ng mga negosyo ng maliliit na naghahanap buhay sa bawat lungsod at munisipalidad. Ganun din po ang pagko-coach upang magkaroon ng model na tinatawag business model po ng maliliit na naghahanap buhay. Yun po ang isinasama natin sa Love for All. Okay, siguro kung ito'y proyekto pala ni Lisa Araneta Marcos, na ating First Lady, dapat yan, Lamb for All. Hindi Love for All. Hindi, joke lang. Kuya Joel, dahil ang ating Opo. mahal na unang ginang naman ay punong-puno ng puso sa pagmamahal. Kaya So, mas love, marapat love, na talagang Love for Love All. for All. Okay, Director Shea, siguro may mga dagdag na tanong si Director sa inyo. Asek Doms, opo. Kamusta naman po tayo sa Kadiwa ng Pangulo tsaka sa Love for All? Ilan na po ang ating nagawang caravan? Tsaka kung meron na po bang mga permanent na Kadiwa centers tayo Oo. na natayo na bago? Yun, yung magandang tanong yun eh. As of the last count, Yes. Asek Doms, ilan ba yung ating permanent Kadiwa centers? Tapos, ilan yung mga na-roll out natin? Yung mga, yung mga caravan na Unahin ko ginawa? muna, Kuya Sige po. Joel, para positive. Kasi alam natin na ito ay nagbibigay ng magandang oportunidad na hanap buhay para sa ating maliliit na mga negosyante. Mayroon po kaming 41,070,994 na total sales generated. Sa region po, mayroon 22.7 million. Sa NCR po, meron kaming 18.3 million. Ang manufacturer and exhibitors na sumali po ay 1,166. Ang KNP runs po o Kadiwa ng Pangulo na naganap ay 330. Ang barangay po na napagsilbihan namin or natin ay 3,978. Ito po ay lalo pang pararamihin sa kautusan po ni Secretary Chris Roque. Dahil sabi niya, dagdagan niyo pa yung mga nakalagay na paninda at lahat po ng schedule ay dinadagdagan pa po namin. Kuminsan po sa halip na 2 beses, nagkakaroon po kami ng 4 na runs per LGU. Yun po ang positibong naganap dito. At yung mga kasalukuyan po ng mga structure, katulad po ng permanent structure sa iba't ibang ahensya, sa DILG, sa Makati po, meron po kaming regular na nagaganap na
kadiwa ng Pangulo. Nais ko rin banggitin, sa September 30, naandyan po kami sa Caloocan City Hall Complex. October 1, Makati City Hall Quadrangle. October 15, Pasay City Hall. October 23 and 25, naandyan po kami, siyempre, sa DTI Head Office, sa Consumer Welfare Month, at kadiwa ng Pangulo. Ito po ay nandun din po sa social media platform ng DTI at ng buong ROG at ng Regional Director's Office. Lastly, gusto kong sabihin sa inyo na napakatagumpay ng sapat na serbisyo para sa mamamayan dahil buong Pilipinas po naganap ang kadiwa at diskwento caravan hindi lamang sa Metro Manila kundi sa lahat ng rehiyon at lalawigan sa buong Pilipinas. Opo. Asik, yung sa Lab for All naman po, libre po ba ito? Ano po ba ito? Parang laboratory consultation po ba ito, Asik? Yes, ma'am. Meron po tayong tinatawag na mga libreng x-ray, gamot, yung diagnosis, sometimes binibigyan po ng prescription and referral po sa malalaking ospital. At siyempre po, pagka dumaan po tayo doon, ay mas madali po ang proseso ng MAIP, kung saan kasama na rin po namin doon ang Department of Health. Talagang serbisyo po ito at ang dami-dami po nating mga kababayan. Naramdam ko po ang kanilang pagtangkilit at pasasalamat. Alam mo, sa hirap ng buhay, mabigyan ka ng libreng treatment. Imagine nung kaarawan po ng Pangulo, nagkaroon tayo ng zero balance sa lahat ng mga pasyente dahil din po yan sa Love for All at Office of the President. Okay. Alam mo, araw-araw halos nare-report po yung ng aming mga reporter, yung pong sitwasyon ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nandoon sa pinakamahihirap na pamilya. Dahil as early as 12 midnight, pupunta na sila dyan sa National Irrigation Administration para makabili lang ng murang bigas, 29 pesos. Yung iba, pagkatapos nila na magtrabaho, pipila pa. Maghapong trabaho, pipila pa ng pagkatagal-tagal para makabili lang po ng murang bigas. Siguro pinakamainam, ewan ko kung pwede natin isuggest sa bawat siguro para maparami natin yung mga outlets po ng kadiwa. Sa bawat ahensya ho ng pamahalaan, baka kinakailangan mag-alat po sila ng space po doon para hindi na tayo mahirapan pa maghanap ng lugar. Ang gobyerno, di ba, Asik Doms? Agree. Opo, tama kayo. Sa kautusan po ng Pangulo, yan po ay amin ang sinisimulan at nagkakaroon po ako ng coordination meeting sa Department of Agriculture kay Assistant Secretary Bebang and mamaya po may meeting po uli kami and then we will try to extract yung mga mas needed barangay na talagang sila po ay may data naman po kami kung saan yung barangay na talaga pong napakadami po ng pumipila and uunahin po natin lalo na yung mga living in the danger zone at saka yung mga nandun po sa tinatawag na mga informal settlers barangay. Okay, siguro malaman na rin po natin Asik Doms, wala naman membership fee, no? Ang kadiwa ng Pangulo. Wala kasi wala membership fee. Kaya usually pag sumali ka sa membership shopping, babayad ka ng membership fee kasi gusto mo makabili ng murang pagkain. Alam mo, maganda dito. From farm to consumer to at wala tayong hinihingi na kahit 5 na kabayaran upang makasali. Ang kailangan lang ho nila, siyempre doon sa respective negosyo center officer sa munisipyo, ay magparehistro sila. Kung dito naman po sa Metro Manila, ay tumawag lang po sila sa amin dito sa Office of Special Concern o kaya po kay Ma'am Che Carbonel sa Consumer Protections Group at kung saan ililista po namin sila ng libre. Kailangan lang po namin in advance malaman para mailagay po namin sa tamang section doon sa ating plano o latan o yung ating tinatawag na market plan kung saan ho aakma yung kanilang mga paninda po doon. May dagdaga dyan, Director She. Siguro po na lang, tanong ko lang kay Asik Dom. So aside from ito nga yung pag-meet ng demand for kadiwa, no? Ano pa bang ibang hamon po ang kinakaharap ng programang ito at paano natin tinutugunan itong mga hamon na ito?
Nangyari kay Asik Doms. Nawala yung... Sir, Sige. napakaganda po ng question mo, Director Che. Number one po, ang panahon, the weather. Kasi po, talagang nakaka-apekto ito sa pagkukonduct natin ng caravan. Number two, yung pagdami ng tao, dapat po sana ay ma-inform pa ng mga LGU doon sa naturang local government unit yung aming ikinoconduct na caravan. Dahil kailangan po mas marami pang barangay na mas makakasali o makakapunta kung saan lahat po sila sana ay magkaroon ng pagkakataon mapagsilbihan ng kadiwa. And siyempre po, nais din po namin na mas marami pa ang sumali dahil lumalaki po yung demand ng caravan. So, hindi po naman maaari, kumbaga, isa lang ang supplier natin ng ganitong produkto. Sana po meron tayo 5 hanggang 10 para ma-distribute po natin siya sa iba't ibang parehong araw ng schedule ng ating karabang nagaganap. Hindi ba ang impression, Asik, pagka sumali ka sa kadiwa, baka yung markup mo o kaya yung kita mo masyadong maliit. Hindi ba ganun yung impression? Kaya siguro kakaunti lang yung supplier po natin? Ay, hindi naman po. Nagkakataon din talaga minsan sa lugar nila, katulad na Maggugulay, inaabot po sila ng ulan. Kasi desperate po, kainit-init, pagdating ng sumunod na gabi, abay nagugulat, sir, hindi ko kami makakababa dahil lumalakas po ang ulan namin. Yung mga ganong circumstansya, binibigyan din natin ng importansya dahil nakakaapekto sa pagsali ng iba pang nating mga tao. At siyempre po, ang iba pang mga produkto, kailangan din namin suriin yung discounted na nakapaloob sa mga produkto, lalo na po sa basic and prime commodities. But, siyempre, diretso po sila from the farm to the market, to the consumer. Kaya po, wala pong patong-patong o layer na pagdagdag ng presyo. Okay. As far as targets are concerned, Asik Doms, meron ba tayong target na bilang ng kadiwa before the end of the year na mapapadagdag natin o magdadagdag natin sa kasalukuyang bilang ngayon? Ang amin pong target ay magkaroon ng 20 hanggang 28 permanent structure. Yan po ang conservative, but the President wanted us to set more structure. Kasi alam naman natin, nasa third quarter na tayo, it also entails some budget doon sa respective LGUs. But the 20 will be delivered within the year? Yes, sir. Definitely po. At gusto po namin gawin pa 25 to 28. At alam nyo, ang isa pa nating is alam naman natin, very cooperative NDA, masuplayan lamang po ng bigas na talagang SRO, standing room only ang bigas at asukal at talagang pinipilahan. Yun lamang po. At yung sipag naman po ng bawat ahensya ay hindi nyo matatawaran. Talagang kami po ay lalaban at ipagtataguyod natin ang programang ito. Yung passion natin sa public service, hindi po yan mababawasan. Dahil para sa mamamayan po yan. Ito, may mga tanong na dito, text messages, Asik Doms, no? Ang programa ng gobyerno tulad ng Kadiwa ay nasa Luzon lamang. Yun ang impression. Bakit nasa Luzon lang daw? Wala daw sa Visayas, wala sa Mindanao. Mataas din daw ang presyo ng pagkain po doon. Taxpayers din naman daw po sila doon. Yes, sa usaping pong iyan, nais ko po silang makipag-ugnayan sa ating mga provincial and regional offices. And I want to tell you also that the lead convener for this is the Department of Agriculture. I am one of the original officer of the Kadiwa ng Pangulo under the stewardship of the President, most especially when he was still the Secretary of the Department of Agriculture. But we have a very good cooperation with Secretary Laurel now. Meron pong we will do Joel, parang digital location of and schedule of the Kadiwa in other regions. So, mamaya alamin ko kung paano na malalaman ng ating mga kababayan yung mga schedule ng mga kadiwa sa kanilang lugar. Pero may mga suggestion dito, Asik Doms, bakit hindi na lang daw kadiwa stalls sa mga palengke instead of kadiwa stores? Kasi may mga rental cost pa raw po yan sabi ni Tony ng QC. Sir,
under the guidelines, ang Kadiwa po kasi we don't want to compete with the commercial stores in the market. Kasi po, we want to give a fair business climate sa mga palengke po natin. As much as possible nga po, ayaw natin masyadong ilapit sa palengke kasi po magkakaroon ng comparison na masyado ang sa atin naman po it's a matter of choice of the consumer. Okay, nung panahon po ni FM Senior, may Kadiwa station po dito po sa Nasugbu at Lian. Bakit ngayon day wala na? Si Ricky, isang vlogger. Ano yung vlogger? Ibig sabihin nun? Sir, Bubulagain ka ng kanyang vlog. Vlogger. Sige po, tuloy. We will discuss that sa core group and Opo. we will include that. Lian and ano po? Nasugbu. Nasugbu po. Nasugbu. Okay po, okay. Okay. I-discuss ko po yan and then we'll call up the mayor of two respective municipalities. Alright. Paano ba malalaman yung schedule ng Kadiwa? Paano meron ba niyan sa sa Facebook, sa internet? Saan ba makikita yan? Sir, yung Kadiwa Facebook po ay makikita po nila and we will advise also Director Carbonell na isama na rin po niya sa kanyang social media app ang schedule po. We'll forward the schedule to Attorney Carbonell, sir. I-announce na rin natin dito, Sir Joel. Oo, everyday kung maaari mong sir, padala sa Sir amin, Joel, i-announce namin Sir dito. Joel, Mapo. pwede po ba kaming humingi ng tulong sa iyo Ano naman? magbigay din po kami ng regular schedule sa inyo yan parang lumalabas Sigdoms, po. kung araw-araw, minuminuto, announce namin yan para makatulong po sa kaalaman ng ating mga kababayan kasi talagang napakahirap po ng buhay ngayon at sila po ay naghahanap po ng lugar kung saan sila makakabili ng murang pagkain. Maraming salamat. Nahihiya po kasi ako sa iyo. Huwag kayo mahiya. Huwag po kayo mahiya. Katulong niyo po kami rito sa Super Radio sa pagpapalawig po ng mga magagandang programa ng gobyerno. Salamat po. Maraming salamat. Napakalaking tulong po niyan. Talagang yung awareness Okay, ng mga mahiya. consumer Okay, po. mahiya, Asik Doms. Tapos, pwede bang bigyan ng, ano bang mensahe ninyo sa ating mga kababayan? Siguro magandang imbitahan nyo na lang po sila para po makakuha sila ng mga murang pagkain doon sa ating mga programa ng gobyerno, yung Kadiwa ng Pangulo at yung Love for All. Nasa inyo pagkakataon, Asik Doms. Una po sa lahat, sa ngalan po ng aming mahal na Secretary, Chris Roque, Undersecretary Bless, and of course, sa pamilya po ng DTI. Ang DTI po ay kaagapay ninyo sa Kadiwa ng Pangulo, kasama po ang Office of the President at iba pong mga ahensya. Magkakaroon din po kami ng malaking mega Kadiwa na gaganapin po dito po sa Field Trade Center po. I-announce ko po ang date kung saan pwede po silang mamili kahit po mga iba't ibang munisipyo or ng city o lungsod. At kami po ay patuloy na makikipag-ugnayan sa inyo, Sir Joel, at sa iba't iba pa pong platform of information kung saan kami rin naman po ay natutuwa na marami po ang mamimili at lalo pa pong dadami ang mga sasali na mga stakeholders at kami rin po ay naririto. Ito po ay simula pa lang ng ating pag-uugnayan. I hope I will be invited again and to give you update information para sa Kadiwa. Hayaan nyo lang po i-shout out ko si Ma'am HR. Ma'am HR, siya po ang ina ng Kadiwa na nanguna po sa pagbuo nito nung last year po bago magpasko. Si Ma'am HR. Sino po si Ma'am HR? Honey Rose Mercado po ng Office of the President ng PMS. Talaga pong talagang siya po yung aming Ma'am gabay. HR Mercado, salamat daw po, sabi ni Asik Doms. Yan. And of course, Secretary, thank you sa paggabay mo at pagsalin ng halal. Ang halal po kasama na namin this coming schedule. Yan po ay inisyatibo ni Secretary Chris Roque. Ayan, very good. Okay. Asik Doms, salamat sa oras. Mag-ingat Thank ka. you, Asik. Thank you. Sa ulitin po, Ay huwag naman. na kalimutan. Siyempre, opo. Anytime. Asik Dominic Tolentino ng Department of Trade and Industry Special Concerns Office, mga kapuso, dito sa Binyan, Laguna. Hilingan, walang pinopro.